Ang maganda kasi dito sa atin sa Region 1, ang ating mga local government executives ay very aware ng mga nangyayari dito sa ating region, So from the barangay to the municipal, city, and provincial governments, kasi di ba nga tayo yung unang region na nag-declare ng insurgency free, so sinusustain nila yon, At yun, kaya po nung tawag dito, anniversary ng National Task Force ELCA last December 4, ang Region 1 po, ang ating Joint Regional Task Force ELCA 1 ay recipient ng special award for having sustained our status as an insurgency region. So, shinare po natin yan during the reading of the SAKM cluster noong December, at shinare din natin dun sa ibang mga clusters ng JRTF1. Kasi ibig sabihin nun, nasusustain natin yung pagtutulungan ng lahat ng sektor para mapatunayan natin na there is really a whole of nation approach to end the local communist armed conflict dito sa region natin. So, nakakatuwa lang ng ating mga local officials ay gano'n ang pagtingin, and also the various government agencies and the community leaders themselves. Kaya sana yon, tuloy-tuloy lang tayo kasi dapat ang aim talaga natin is matapos na yung insurgency problem, para yung progreso natin ay tuloy-tuloy na din. Magkakaitan. Yes, kasi hindi naman yan, sinasabi nga natin is, the insurgency problem is not just a military problem. So, hindi lang siya security sector ang makakasagot. Lahat talaga ng sektor dapat. So, from kahit yung ordinaryong mamamayan, may tutulong yan. Lagi nilang tinatanong, paano nga? Okay, magpa-recruit. Malaking tulong na yan sa ating gobyerno. Di ba? Ganun lang ka-simple. Tama. Yeah. So, pag may nakikita po kayong ganyan at nakasabi nyo kay kapitan, kay kagawad, or and then may persistent pa rin, magsabi na po kayo sa security sector. Andyan lang po yung ating kapulisan, andyan ang ating kasundaluhan, at nandyan din po kami, anytime, para mabigyan sila ng necessary assistance. Gustong sabihin kundi lahat ay against the government. Wala na silang nakikita tama sa ginagawa ng gobyerno. Wala na silang nakita na sa tingin nila ay para naman din sa kapakanan nila. Tingin nila lahat ng ginagawa ng gobyerno mali. Lahat ng ginagawa ng gobyerno ay sinasabi nila pang sarili daw. Kaninong sarili ng gobyerno? Actually, yung mga statements din naman nila mismo yung may bibigay sa kanila di ba? Na, of course, we always accept that the government has also its limitations. Pero, dapat tandaan natin, ang gobyerno hindi yan gagawa ng isang bagay na alam niya ikasasama ng mamamayan. So, yun lang, nakakalungkot na kahit maliit na bagay, di ba, pinalalaki nila, ini-exploit nila, na ganyan. Pero actually, kung talagang ang malasakit nila ay para sa mga Pilipino, kung may nakita silang pagkukulang ng gobyerno, edi sabihin nila, di ba? Government, ito. Tapos, magbigay na rin sila ng alternative. Baka meron silang mas magandang paraan. Edi, pag-aaralan ng gobyerno yun. Gagawin niya rin naman yun, Ano naman ang gobyerno yung hindi tatanggap ng sa akala niya ay para nga sa ikakabuti ng mas nakakarami. Actually, isa yan sa mga napakalaking yung sa social media. Kasi nga, nagagamit talaga rin siya, na, ng iba't ibang organisasyon, iba't ibang grupo, iba't ibang tao na especially since hindi mo rin talaga, may mga instances, hindi mo rin talaga determine kung totoo bang tao ito or nagpapanggap lang na tao ito. So, katulad nga ng sinasabi natin is, kung ano man po yung nababasa natin, nakikita natin sa social media, hindi natin yan kaagad na pinaniniwalaan until na ma-determine natin sino nga ba yung source at ano ang intention nila sa mga posts nila.
there are legitimate naman. May mga legitimate naman talaga na, for example, kung sa Facebook ba yan, mga malalaman mo naman kung legitimate yung source, kasi yun ay based sa factual data talaga. And verify Yung, information. oo, i-verify mo. Marami po tayong sources sa social media na legitimate talaga. Yun talaga ang source ng tama at totoong informasyon. Katulad sa inyo, sa PIA. Yan, hindi kayo pwedeng mag-post dyan ng hindi totoo. Diba? So, I can say na yung mga pages ninyo are one of those na dapat ay tinitignan ng ating mga kababayan kasi source ng true real information.